majority, kinakat agad ni remind pagdating ng 2 minutes. I think nakakalata na kami. So dapat pag sinabing 2 minutes, 2 minutes. Pag sa amin sa majority, pag 2 minutes, pinipindot nito. So, bago po tayo magpatuloy ng ating pagbabahagi ng video na ito, kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa channel na ito, pakipindot lang ang subscription button kasama ang notification bell para updated po kayo sa mga video na ina-upload natin dito sa channel na ito. Matindi talagang nangyayari ngayon sa impeachment trial na ito ni VP Sara Duterte at kanya-kanya silang silipan ng mga kanila mismong mga ginagawang kamalian sa impeachment na ito at parang kung iisipin natin parang mga bata na itong si Rapi Tulfo umaangal siya kasi nga kapag sila daw ang nagsasalita kapag 2 minutes na pinipindot na daw yung bell ng kabila, siguro baka yung minority kasi nasa majority siya eh. So pag majority daw ang nagsasalita, ganun ang nangyayari. Pero kapag minority daw ang nagsasalita, halos inaabot daw nito ng 5 minutes. At yun ang reklamo na sinasabi dito ni Rapi Tulfo at mukhang binanggit pa niya rito si Senator Robin Padilla. Kasi sabi niya, si Senator Padilla, parang nakakainis, di ba? Isipin mo sa mga ganyang bagay, no? At parang hindi na mga profesional ang mga tao dito sa loob ng Senado. Kung maghanap tayo ng mga mahaba-habang video rito na kung saan kasi itong video na napanood ko, maigsi lang ito kapiraso lang itong video na napanood ko. With the pleasure of Senator Judge Rafi Tulfo. Respect. Walang mic kay Senator Padilla. Bakit pag sa kabila pinapayagan sila 5-10 minutes? Bakit pag sa amin, sa majority, kinakat agad ni remind pagdating ng 2 minutes? I think nakakalata na kami. So dapat pag sinabing 2 minutes, 2 minutes. Pag sa amin sa majority, pag 2 minutes, pinipindot nito. 2-3 beses. Totoo yan. Pero pag sa minority, umabot na ng 5 minutes, 10 minutes. At meron akong record dyan. Pinapayagan. Why? Thank you. So, yun ang yun ang tinatawag na bend the law. Kasi alam nyo, kung pinapairal kasi ang rules dyan at talagang ini-implement nila kung ano ang rules during proceeding, dapat hindi ganun dapat pantay-pantay talaga yan di ba? So pag ganyan kasi may pinapaboran ito ang kakaiba nga kaya paano titino ang mga mga tao niya kung ganyan, mga leader pa lang nagugulangan na. So paulit-ulit lang yung mga ganyan na nangyayari kasi nga yung kung ano ang rules dapat ng proceeding dapat sinusunod yun para pantay lumalabas niya na may panggugulang kaya ganun ang nangyayari. So ito pa, may isa pang video tayo dito na ibabahagi at ito naman ay si Robin Padilla. Hindi ko alam kung ano ang pinag-ugatan ng topic na to kasi maiksing video lang din itong nakalap natin dito. Pero panoorin natin kasi ito yung mga kaganapan sa loob mismo ng impeachment trial court kung saan ay isinasagawa ng mga senador at mga kongresista. Pagka ang isang witness po ay naging halimbawa ng paiba-iba ang sinasabi, ano pong tawag dito? Di ba po kasinungalingan? This is a hypothetical question, Apo. Your Honor. You are not referring to any particular witness? Si Las Cañas po. Yung inyo pong pinakitang affidavit, Your Honor? alam niyo po, di pa po ako tapos, kaibigan. Alam niyo po, napakalungkot po para sa amin na marinig na meron kayong ibinigay na affidavit na nabahiran
dito po sa loob ng Senado, dito sa plenaryo ng Senado ay nabahiran ng matinding masasabi nating kasinungalingan sapagkat magkaiba ang kanyang sinabi. October 3, 2016, sinabi niya walang kinalaman ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. February 20, March 6, na iba na ang istorya. Ang tanong ko po, ano ang tawag sa taong paiba-iba ang sinasabi? Di ba po sinungaling? Medyo okay dito ang detalye ni ni Senator Padilla kasi nga medyo ang ano lang dito yung pag-interrupt ni Congresswoman Loistro. At itong isang video ang pakinggan nyo at matindi ang reaction dito ni Senator Padilla. Ito, panoorin nyo ito. So, ang pagpabor sa inyo, alam nyo ba, bawal po ang ginagawa. Kindly maintain Presiding order officer, within the bawal court. po ang ginagawa nitong nasa harap natin, nagkukomento. Kindly maintain order in the court. The Sergeant at Arms, by authority of the Senate President, is directed to kindly maintain. Hindi po order in the sila allowed mag-ingay. Korte po ito. Thank you. You may proceed, Senator Judge. Who was speaking? Ako po. You may proceed, Senator Judge. I was Padilla. interrupted. With due apologies. Nakakatuwa no? I was interrupted, sabi ni Senator Padilla. Pero tingnan nyo naman yun. Parang nung araw, kasi nung araw puro English talaga yung ginagamit kapag may mga ganito no? At para kasing pag English parang napaka-formal naman talaga no? Pero bakit kaya pag ganito ang mga nagsasalita ng mga ito kagaya ni Senator Padilla, kasi alam natin may image siya na bad boy talaga nung isa pa siyang action star. At sa ngayon parang hindi siya kung sa tingin nyo bagay ba siya dyan sa pagkakaupo niya yan bilang senador. Kayo na po ang mag-comment at kasi yung mga nababasa kong mga komento kaugnay dito sa nangyayari nga na ito na mga ganitong mga pag-i-interrupt o yung ingay. Kagaya kanina kay Rapi Tulfo, di ba umaangal din siya dahil nga hindi nasusunod yung 2 minutes na pagtayo o pagsalita ng isang judge o senator judge. Pero yung iba daw, inaabot ng 5 minuto, 10 minuto, pero hindi agad pinapatunog yung bell. Pero siya o sila na nasa majority, 2 minutes pa lang panay daw ang pindot ng bell. So sa inyo kayo naman po ang tanungin ko ngayon kasi hindi ko na nabasa yung mga komento ng mga netizen dito sa na to kasi nga maraming komento na hindi talaga maganda kung atin na isa-isahin. Kasi nga sa bawat minority o majority na senador, parehong may hindi magandang mga komento ang netizen, pero hindi ko na babasahin dahil napakarami at maiksi lang naman itong ginagawa nating video. Kaya ang tanong ko na lang sa inyo, dito na lang kayo mag-comment ngayon sa video na ito kung ano po ang inyong reaction tungkol dyan sa napanood nyong mga video o ano po yung inyong may comment o opinion ninyo na regarding dito sa pinakita kong video sa inyo. So, mag-comment na kayo dyan sa comment section sa mismong video natin na ito. Hanggang sa muli po, maraming salamat. Bye-bye.